morning po sa ating lahat. Good morning. Batiin nga po natin ang ating katabi ng good morning. Good morning. Magandang umaga po. Nagpapasalamat po ako na muli ay pwede akong maglingkod sa ating Panginoon bilang worship leader at makasama kayong lahat dito sa ating panambahan. And bago ko po simulan ng panalangin ng araw na ito, may gusto lang po akong basahin verse sa Isaiah 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin. Sabay-sabay tayo. Kahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sinabi yan para sa isang sanggol na ipapanganak pa lang. Pero hanggang ngayon ay totoo pa rin ang mga salitang ito. Amen po ba? Amen. So bilang maghahanda po para sa ating mga aawitin, para sa ating mensaheng papakinggan mamaya, manalangin po tayo at pag-isipan natin kung paano ito totoo sa buhay natin. Itong nakalipas na linggo, itong mga nakalipas na buwan, na taon, at ihanda natin ang ating mga sarili sa isang panalangin. Lord God, tunay na mula noon hanggang ngayon kayo ay makapangyarihan, kayo ay kahanga-hanga, kayo ang Panginoon na nagmamahal sa amin. And this morning, Lord God, as we worship you, as we sing songs to you, Lord, as we pray to you, and as we listen to your word, kayo po ang pumagitna sa amin, sumama sa amin, at talagang tabihan kami. At naway ma-experience namin kayo, hindi lang ngayong umagang ito, kundi sa mga darating pang araw. And Lord, sa aming pag-awit, pagpanalangin, Lord God, pakinggan niyo kami. Pakinggan niyo ang aming mga sasabihin. Pati na rin, Lord God, ang mga nasa puso namin na hindi pa namin kayang ihaya. Kayo, Lord God, ang aming tunay nakahanga-hangang Diyos. And gusto po namin kayong papurihan, paligayahin, sambahin. At naway talagang mag-bless at mag-glorify namin kayo. So, ihanda niyo kami, Father, sa aming worship ngayon at sa pakikinig sa inyo. Gabayan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Tumayo po tayong lahat. Awitan natin ang ating kahanga-hangang Panginoon. Oh
namin or sa batasan or sa karisa, pag inaawitan natin ang Panginoon, ano nga ba ang rason kung bakit natin yung ginagawa? Yes, dahil mahal natin ang ating Panginoon at dahil mahal niya tayo. Pero anong itsura nun? Anong klaseng pagmamahal yung pinakita ng Panginoon para sa atin? Sa Juan 1:1-5, sabi doon, nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagamit kailanman ng kadiliman. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Pinadala niya si Jesus Christ para sa atin. At si Jesus Christ ay nakasama natin dito sa ating mundo. At nakita natin kung paano siya kumilos para sa atin at paano niya inalay ang kanyang buhay para sa atin. Ganun din tayo kamahal. Walang katulad ang Panginoon na sinasabi natin.
kami sa ating congregational prayer. Kumain po ako manalangin. Panginoong Diyos, pinupurihan ka po namin, pinasasalamatan sa umagang ito. At dinadakila po namin, Panginoon, ang pangalan mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Sa umagang ito, Panginoon, na kami po naririto sa harap mo upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat at binigyan mo kami ng magandang araw, Panginoon. Nakagising po kami ng maayos at may lakas, Panginoon, upang pumunta sa iyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo at patuloy ka pong kumikilos sa bawat isa po sa amin. Sa pagbibigay mo ng mga biyaya sa araw-araw, tunay nga pong dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya naman, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo, Panginoon. Kaya din po sa mga ginawa mo sa araw-araw sa aming iglesia, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa naging successful na garage sale na ginanap nung Biyernes at kahapon, Panginoon. Lord, salamat at nag-provide ka po, Panginoon, upang mapunan ang mga kinakailangan na gawin sa gawain ito, Panginoon. Salamat po sa generosity ng mga nagbigay. Salamat din po, Panginoon, sa mga bumili, Panginoon, at binigyan mo ng pera, Panginoon, upang bilhin ang aming mga ibinenta sa aming garage sale, Panginoon. Lord, salamat din po sa mga ginamit mo sa gawain na ito, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami sa iyo ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan sa araw-araw. Sa aming mga nasasabi at naiisip, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyo. Humihingi po kami, Panginoon, ng gabay. Kami po ay nawawala ng tiwala, Panginoon, at nanghihina sa pananampalataya. Dumarating din po sa amin, Panginoon, ang mga panghihina, Panginoon, dahil sa aming mga naranasang problema, mga pagsubok, Panginoon. Ilalapit namin ito sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ito sa iyo. Tinataas din po namin, Panginoon, ang patuloy mong gabay sa aming iglesia. Patuloy pong pag-iingat sa aming mga gawain ng aming iglesia, Panginoon. Tinataas po namin ang mga council leaders, ang deacons at elders, Panginoon. Patuloy din pong gabay sa mga kailangang gawin ng aming pamunuan ng aming iglesia. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang bawat ministry coordinator, Panginoon. Praise and worship, salamat po sa paggamit mo sa kanila at sa kasiglahan ng kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa paghahanda mo sa mga worship leader, Panginoon, sa mga musicians, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kaya din po sa mga preachers, Preacher Ministry, Panginoon, at salamat sa paghahanda ng kanilang mga ibabahagi, Panginoon, lalo na po sa umagang ito. Tinataas po namin sa iyo si Rico upang mangaral sa umagang ito, Panginoon. Naway bigyan mo kami ng pusong makapakinig, Panginoon, at sa buhay namin ang mapapakinggan namin sa Kanya. Tago mo siya, Panginoon, sa iyong likuran at tanging salita mo ang mapakinggan namin, Panginoon. Tinataas din po namin ang batasan, Panginoon. Patuloy po na pag-iingat sa miyembro ng mga iglesia, Panginoon, sa batasan, sa mga gawain doon, Panginoon, ang mga Bible study at DG na ginagawa, ang mga kabataan, Panginoon. Lord, nilalapit po namin sila sa iyo. Ang patuloy na pagkauhaw sa iyong salita, nawa ang mapasa kanila, Panginoon. Kaya din po dito sa lugar ng batasan, Panginoon, mga Bible study at DGs na ginagawa, ang mga small group, Panginoon, nilalapit po namin ito sa iyo at tinataas namin. Ikaw po, Lord, ang manguna sa mga nagka-facilitate ng mga gawain na ito, Panginoon, at magkaroon po talaga ng kauhawan sa salita mo.
At patuloy po namin tinataas din sa iyo ang prayer ministry, Panginoon, na ginagawa ng Miyerkules. Lord, dalangin po namin na pakinggan mo ang aming mga hinaing para sa aming iglesia, para sa aming bansa, para sa buong mundo, Panginoon. Nilalapit po namin ito sa iyo. Then din po, Lord, nataas po namin ang mga gawain sa mga susunod na panahon, Panginoon, dito sa aming iglesia. Ang patuloy na gawain ng Sunday School, Lord, ikaw po ang patuloy na manguna sa mga Sunday School teacher at sa mga bata din, Panginoon, na umaattend sa gawain na ito. Mangusap po kayo sa mga magulang ng mga bata, Panginoon, upang payagan po sila makapakinig. Hindi po, Panginoon, sa bawat pamilya ng mga bata na ito, Panginoon. Magsalita ka po sa pamilya, sa mga magulang ng mga bata, Panginoon, upang makakilala rin sila sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga baptismal candidate, Panginoon, at sa araw na ito na umattend, Panginoon. Salamat po sa pamamagitan ni Briando sa pagtuturo at sa mga bata, Panginoon, na umattend. Nilalapit po namin sila sa iyo na nagkaroon po sila ng usong tapat sa kanilang pagtanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat at tinataas po namin ang batasan anniversary na darating, Panginoon, sa March 27. Lord, nilalapit po namin na ikaw po ang manguna sa gawain na ito, Panginoon. Gabayan mo, Panginoon, ang pangunahan ng batasan at gayon po ang mga miyembro, Panginoon. Lord, magkaroon po ng excitement sa bawat isa sa pagdaraos ng gawain sa batasan, Panginoon. Gayon po nilalapit namin, Panginoon, ang family retreat na aming gagawin sa April. Ikaw po, Lord, ang mag-provide ng mga pangangailangan ng bawat isa. Nawa ay mapunan po ito at makasama po namin ang mga iglesia namin, Panginoon, at magkaroon po ng malalim na ugnayan ng bawat isa, lalo na po sa tungkol sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa bawat isa. Dadalangin din po namin ang aming bansa. Kayo po ang patuloy na manguna. Mag-iingat, Panginoon, sa leader ng aming bansa. Naway maglingkod po ng may katapatan ng bawat isa. Ang mga nasa pamunuan, nilalapit namin po sila sa iyo na maglingkod ng may takot sa iyo, Panginoon, at maging tapat sa kanilang mga tungkulin. Alisin po nawa ang mga kaguluhan at ang mga hindi magandang gawain, Panginoon, ang mga korupsyon, Panginoon, nawa po ay hindi ito magpatuloy. Nilalapit po namin ang panahon din sa mundo, Panginoon, ang patuloy na kalamidad na nangyayari, ang naranasan na tagtuyot ngayon sa ibang lugar. Tinataas po namin ito, Panginoon. Alam po namin na may kapahintultan mo ito, pero nagsisumama kami sa iyo, Panginoon, na tulungan mo po, lalo na po yung mga magsasaka sa aming bansa, Panginoon, na makapag-provide ng narapat ng sapat, Panginoon, para sa kukonsumo ng mga mamamayan ng aming bansa, Panginoon. At hindi lang po dito, Panginoon, sa ibang bansa din na nakararanas ng kalamidad, O Lord. Hindi lang ng tag-init, kundi yung pabago-bagong panahon, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo. Kaya hindi po ang pagprotekta sa aming soberanya ng aming bansa, Panginoon. Nawa po, Lord, matigil na yung mga kaguluhan at hindi magandang ginagawa ng bansang China, Panginoon, sa mga karagat, Panginoon. Nilalapit po namin na protektahan mo po ang kasundaluhan ng aming karagatan. Ikaw po, Panginoon, ang manguna at magbigay ng kapayapaan. Naway protektahan mo ang mga
saloobin, Panginoon, lalo na po nang naway hindi po magdulot ito ng kaguluhan, patuloy na kaguluhan, Panginoon. Ikaw po, O Lord, ang may pagpapasya sa kapayapaan ng aming bansa. Ilalapit din po namin, Panginoon, ang gabay para sa patuloy na pag-iingat sa aming iglesia, Panginoon, sa mga kapatid. O Lord, naway makatanggap po, O Lord, makapakinig ng patuloy mong salita. Nadalangin po namin ang patuloy na paglilingkod at gabay sa aming iglesia, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, naway magkaroon po kami ng pusong makapakinig, Panginoon. Alisin mo po yung mga distraction sa amin, Panginoon. Mga alalahanin. Maraming salamat, Panginoon. At ito, lahat pong ito, tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Kuya Jason. Napakarami ng ating ipinapanalangin sa ating Panginoon, ng ating idinudulog sa ating Panginoon. Pero lahat ng yun, napapakinggan niya. Kahit gaano kadami pa ang list ng prayer items natin as a congregation, lahat ng yun, pinapakinggan niya at sinasagot niya. At ganoon din sa mga individual nating panalangin, individual nating mga iniiyak sa ating Panginoon. Wala talaga siyang katulad, pinadala niya pa ang kanyang anak niya para sa atin. What a privilege it is to worship our Lord and His Son, Jesus Christ. And as we continue with worship today, patuloy natin itaas ang kanyang napakagandang pangalan at awitan natin siya. Tumayo po tayo. Glory.
You are beautiful, you are wonderful, you are powerful. We thank you, Lord, kasi kayo ang Panginoon na pwede namin sambahin, pwede namin lapitan, pwede namin ibigay ang lahat. Panginoon, as we prepare our hearts, Lord God, in listening to your word, Lord, kayo po ang sumama sa amin at talagang gamitin niyo, Lord, si Rico na maihatid ang mensahe ninyo para sa lahat sa amin. At naway magamit namin ito sa mga darating na araw, sa mga darating na buwan at taon, sa aming pang-araw-araw. So salamat, Lord. Gabayan niyo po siya at buksan niyo ang aming mga puso't isipan para mapakinggan kayo sa pamamagitan niya. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo maupo. Tatawagin ko po si Rico, ating mensahero. Juni, paano mo na? Sige, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, good morning. Ayan. Purihin ng Diyos sa pagkakataon muli na pinagkaloob niya sa akin upang magbahagi ng kanyang salita. And tulad na nga lagi kong sinasabi every time na magpipreach ako, ayun, sobrang kinakabahan po ako ngayon. Pero samahan niyo po ako na makinig sa sasabihin ni God. Hindi po yung aksidente na nandito ang bawat isa. Sabihin niyo nga po yun sa katabi ninyo. So may plano po ang Diyos, kaya nandito ang bawat isa. And may gusto siya sabihin sa inyo. And sayang naman po yung pagpunta nyo dito, sayang naman yung pagligo nyo, paggising nyo ng umaga kung wala tayong mapupulot na aral ngayong umaga na ito. Kaya po, hinihiling ko po na talagang makinig ang bawat isa. Alisin nyo po muna or parang iwan nyo muna or wag nyo muna isipin yung mga problema na pinagdadaanan natin ngayon. Mag-focus lang po muna tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sige po, sino po dito ang mahilig picture ng mga ulap, mga araw, or mga dahon, yan, mga bulaklak. Ayan, so mukhang marami. And ako po, nahihilig din po ako mag-picture ng mga ganyan, lalo na po mga sunset and sunrise. Ngayon po, sino naman po dito ang selenophile o mga moon lovers? Ayan, mga moon lovers. Ayan, sila Aki daw. Ayan, tuturuan sila Bien and Sipat yan. So, sa tingin niyo po ba, bakit kaya nagliliwanag ang moon sa gabi? Tulad po ba siya ng araw? Tama po, no? Hindi po siya katulad ng araw. The moon does not make its own light. So, moonlight po is actually refers to reflected sunlight. So, nakadepende po si moon kay sun para lumiwanag. Tama po ba? And related po sa topic natin ngayong umaga na kakayahan ni Jesus na magpatawad at magpagaling. Mula ito sa Diyos Ama. Jesus needs to reflect and depend on God, the Father, for Him to be able to do things. So as Jesus needs to rely on God, we also must rely on Jesus. Sige po, manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, thank you po sa pagising niyo sa amin, sa panibagong umaga na ito, sa linggo na ito, sa pagdala niyo sa bawat isa nandito, Lord God. Thank you po sa mga awitin na inawit namin kanina. Thank you po dahil nakapag-pray kami for you, Lord God, sa lahat ng mga pangangailangan namin, Lord God, bilang iglesia. Maraming salamat po sa pagkakataon na pwede namin mapakinggan ang inyong salita. And samahan niyo po kami, puspusin niyo po kami ng inyong banal na spirito. And ako po, Lord God, bilang mensahero ninyo, Lord God, itago niyo po ako sa inyong likuran. And nawa po ay salita mo lang ang marinig mula sa akin, Lord God. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang mga talatang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Gospel of Luke. So yan, meron po itong 24 chapters and ito po yung outline niya.
So kung makikita nyo po dyan, introduction, dyan po yung pinanganak, sunod po is pinanganak si John the Baptist at si Jesus. So familiar naman po kayo sa kanila. Ang ministry ni John the Baptist, ang baptism at pagtukso kay Jesus. Ang ministry ni Jesus sa Galilee, which is kung saan nakapaloob yung mga verses na pag-aaralan natin. Paglalakbay mula sa Galilee, papunta sa Jerusalem, ang huling 7 araw sa Jerusalem, at ang huli is ang muling pagkabuhay, pagpapakita, at pag-akyat ng Panginoon sa langit. Sige po, inaanyayahan ko po kayo na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At sabay-sabay po natin basahin. Sa Tagalog Pinoy version po, ang Luke chapter 5 verse 17 to 25. 1, 2, 3. Isang araw, may mga Pharisees at teacher ng law. Ako po. Ilang lalaki ang dumating, buhat-buhat ang isang paralyzed na lalaki na nasa higaan. Tinry nilang ipasok siya sa loob ng bahay at dalhin sa harap ni Jesus. Pero sa dami ng tao, wala itong magawa. Kaya umakyat sila sa bubong, binutas ito at saka binaba ang lalaki sa gitna ng mga tao sa harap ni Jesus. May 20 pa. May 20 pa. Yan. Nang makita ni Jesus ang pananalig nila, sinabi niya sa lalaki, "Kaibigan, pinatawad na ang kasalanan." Nag-isip ang mga teachers ng law, mga Pharisees. Sino ba ang taong ito na nagsasalita ng mga pang-iinsulto sa Diyos? Bakit pwedeng magpatawad ng mga kasalanan? Alam ni Jesus ang iniisip nila. Mag-isip, ano bang mas madaling sabihin? Pinatawad ng mga kasalanan mo o tumayo ka at tumakad? Papatunayan ko sa inyong may kapangyarihan ng Son of Man na magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa taong paralyzed, "Nasabi ko sa iyo, tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at umuwi ka na." Tumayo agad ang lalaki. Buwa ang higaan at umuwi. Sige po, makakaupo na po tayo. Maraming salamat po. So, mukhang kinakabahan ako and kinakabahan din yung natin, sa projector natin. Pero sige po, quick overview lang po ng Gospel of Luke. So yan, Gospel of Luke is one of the 4 Gospel book of the Bible that records almost everything we know about Jesus. So the other 3 po is yung Matthew, Mark, and John. And sana po, challenge ko po ang bawat isa na kung hindi nyo pa nababasa itong mga books na ito, is basahin nyo po dahil marami kayong matututunan, lalo na sa naging buhay ni Jesus dito sa lupa. So from the name of the book itself, si Luke po ang sumulat ng libro na ito. And isa po siyang doktor. Siya rin po ay traveling companion and co-worker ni Paul na may special task to bring the gospel to the Gentiles. So, in-emphasize ni Luke sa book na ito na God's promise Messiah has come to His people, which is si Jesus. Hindi lang history ang naging buhay ni Jesus, kundi fulfillment of Old Testament promises ni God. Tinalakay din dito ang necessity of Jesus' death and resurrection for the forgiveness of sins and to save the lost. Since this story nga po ito ng na naging buhay ni Jesus sa mundo, hayaan niyo po akong ilarawan sa inyo kung paano nagsimula si Jesus sa ministry niya hanggang sa makarating sa mismong time kung nasaan yung pag-aaralan natin. Hindi ko na po nalagay yung mga verses, pero sana po makatulong ito na maintindihan natin yung pagkakasunod-sunod na pangyayari sa buhay ni Jesus. Hindi po rin masyadong accurate ito, pero at least mga major events ito sa life ni Jesus. Sige po, pa-next. Ayan. Kita po ba? Ayan. So, simulan natin. Siyempre, pinanganak si Jesus. Ayan po.
So larawan lang po yan, pero yan, totoong pinanganak si Jesus. Nagmula po siya sa pagiging sanggol. And ito pong next is yung 12 years old na si Jesus. Pumapasok po siya sa temple para mag-aral, para magtanong sa mga elders doon. Nandyan po siya. And next po is yung baptism ni Jesus. Dito po is 30 years old na siya mga panahon na ito. And si John the Baptist po yung nagbaptize sa kanya. Kung maalala niyo po, may bumaba na kalapate sa langit, tapos may nagsalita sa langit na si God the Father nga na siya yung anak na kinalulugdan niya. And sumunod po is yung temptation ni Jesus. So tulad po natin, tinukso din po siya, pero never po siya nagkasala. Tapos sunod po is, yan, dito na po siya nag-start na mag-announce ng good news. Ito po yung sinasabihan niya yung mga tao na tumalikod na sa kasalanan and bumalik na sa Panginoon dahil dumating na ang Panginoon sa kanila. And next naman, dito na nagsimula din yung nag-cast na siya ng mga people na possessed ng demons. Diyan din yung nag-heal na rin siya ng maraming mga tao na may mga sakit, iba't ibang mga sakit. And yun, nung 12 years old siya, pumapasok lang siya para mag-aral. Pero nitong mga time na to, nung nagpipreach na siya sa mga synagogue nung time na to. And may next pa yan, yung tinawag niya, yung mga disciples niya, yung mga mangingisda na sila Simon. So ito yung pagtawag niya sa kanila. Nagtawag na siya ng mga alagad niya habang nagmi-ministry siya. So lagi din ginagawa ni God yung pagpipray sa mga solitary place or mga ilang na lugar. So quiet time niya to para kay God. And dito din nagpagaling siya ng man with leprosy or taong may ketong. And yung topic po natin ngayon or yung mga verses na tatalakayan natin ngayon is nagpagaling siya ng paralyzed man. So ito po yung topic natin, dahilan ng kakayahan ni Jesus na magpatawad at magpagaling. So may tatlong punto po tayo na tatalakayin. Una po is dahil sa kapangyarihang nagmumula sa Diyos na makikita natin sa verse 17. Pangalawa naman po is dahil sa ating pananampalataya sa Diyos na makikita natin sa verse 18 to 20. At dahil sa authority na nagmumula sa Diyos sa verse 21 to 25. Sige po, start na agad tayo sa unang punto natin. Dahil sa kapangyarihang nagmumula sa Diyos. So sabi po sa verse 17, isang araw may mga Pharisees at teacher ng law na nakaupo at nakikinig sa pagtuturo ni Jesus. Galing sila sa bawat bayan sa Galilee, Judea at sa Jerusalem. Na kay Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. So kanina po, na-share ko sa inyo yung pangyayari sa life ni Jesus. So yung mga pangyayari sa life ni Jesus. So nagturo po siya sa mga tao, nagpalayas ng mga demonyo, and nagpagaling po siya ng mga may sakit. And dahil dito, ay naging sikat siya sa mga tao. And halos lahat ay nais siyang makita o marinig kung ano ang tinuturo niya. Kasama po dito yung mga Pharisees at teacher ng law. Hindi nabanggit kung saan mismong verse hindi nabanggit sa mismong verse natin kung kaninong bahay naroroon si Jesus. Pero sinasabi sa Mark 2, verse 1, so sabi po dyan, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So same event po ito, na healing of paralyzed man, na sa ibang book lang po siya. Ang bahay daw po, kung nasaan si Jesus, ay home para sa kanya. Kaya maaari nating isipin na baka bahay ito ng isa sa mga disciples niya na taga-Capernaum. Ngayon, sasagutin natin kung ano at sino nga ba ang mga Pharisees at teacher of law. Bakit sila nandoon? Anong intensyon nila? Bakit sila nakikinig sa tinuturo ni Jesus? At bakit may kapangyarihan magpagaling si Jesus ng mga may sakit? Isa-isahin po natin, sagutin po natin ang mga katanungan na yan. Ngayon po, tukuyin po muna natin kung sino at ano nga ba ang mga Pharisees at teacher ng law. So, Pharisees daw po means separated ones. So, mga nakahiwalay or bukod tangi daw, parang ganyan. They separated themselves from everything they thought was unholy. And they thought everyone was separated from the love of God except
themselves. So sila lang daw po yung love ni God. So ganun yung mga Pharisees. And teacher of law naman po are scribes, lawyer of the Mosaic law, who maintain and debate the oral law. They were devoted and zealous, but for many of them, religion was focused on an exact outward obedience to the law. And they believed that God only loved those that did as they did. So sila naman po yung nagpapa-implement ng mga law dati ni Moses. So dapat strict na, dapat sinusunod to, dapat ginagawa to. Kung hindi nyo ginagawa yon, so kami lang yung love ni God, hindi kayo love ni God. So ganun po yung mga taong ito. Ito naman po ang sinasabi ng Bible tungkol sa kanila. Sabi po sa Luke, chapter 11, verse 46, sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayong mga dalubhasa ng kasulatan. Pinapasan nyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nyong igalaw upang matulungan sila." So imbes na matulungan nila yung mga tao na mapalapit sa Diyos, ay sila pa yung nagiging dahilan kaya napapalayo ang mga ito. So sinabi din po sa Matthew chapter 5 verse 20 na mali sila kung iniisip nilang ligtas sila dahil sa paraan nila ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sinasabi po diyan, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapayo ng kautusan, tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So ngayon po, nakilala na natin sila. Paano naman nila nalaman yung tungkol kay Jesus? At bakit sila nandoon at nakikinig sa tinuturo niya? So mababasa natin sa mga naunang verse ng Luke na after Jesus has healed the man with leprosy, ito po yung kinikwento ko kanina na taong may ketong na pinagaling ni Jesus, si Jesus mismo ang nagpapunta sa kanya sa mga pari. Sabi po sa Luke 5, verse 14, pinagbilinan niya si Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. So yung man with leprosy po yung kausap niya dito. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya. Pagkatapos mag-alay ka ng handog ayon sa inuutos ni Moses, bilang patotoo sa mga tao na ikaw nga'y magaling na. Kaya pwede nating isipin na nakwento din ng taong ito kung sino ang nagpagaling sa kanya, sa mga pari. Kung titignan po natin sa mapa, na sa time ni Jesus, ang Galilee at ang Judea po is malalaking region. So ito po yung Judea, and yun po yung sa Galilee sa taas. And yung Jerusalem naman po, yung naka-underline, kung nakikita nyo pa po yan. So yung Jerusalem naman po is yung capital ng Judea, kung nasaan matatagpuan yung mga synagogue or yung mga temple nila. So kaya maaari din nating isipin na na hindi basta-basta ang mga Pharisees at teacher of law ang pumunta kay Jesus nung time na yon. Maaari pong mga leaders ito, mga big time leaders po ito ng kanilang mga lugar. And kung sa panahon po natin siguro mga archbishop or mga bishop, so ganun po sila. Kaya kung mapapansin natin sa mismong verse natin na may mga upuan pa sila na parang mga VIP. So these men were sitting by with critical eyes and hearts ready to twist and pounce on some word of Jesus. Marami po tayong makikita sa account sa Bible, sa New Testament, na nandito lang sila, pupunta lang sila kay Jesus para i-condemn at questionin siya. Meron po ako mga example dito. Sa Luke, chapter 6, verse 6 to 11, ito po yung katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. So, araw ng pamamahinga, nagpagaling si Jesus ng taong may paralisadong kamay. At dahil dito, nagngit-ngit sila sa galit dahil bawal daw ito sa batas ng Diyos. So, biruin niyo po yun, no? Bawal daw, magpagaling ka lang ng tao. So, sa Luke naman po, chapter 5, verse 33 to 39, katanungan tungkol sa pag-aayuno or fasting. Kinukumpara ng mga tao, kinukumpara nila yung mga alagad ng mga Pariseo sa mga alagad ni Jesus. Na bakit daw hindi sila nagpa-fasting, bakit sila kumakain at umiinom palagi. So ganun din po sa Luke chapter 5, verse 29 to 32. So Jesus calls Levi and eats with sinners. Dito naman po ay tinawag ni Jesus
si Levi na isang tax collector at sabay na kumain kasama ang iba pang mga tax collector. So kinwestiyon din to ng mga tax collector, ng mga Pharisees and teacher of law. Bakit daw siya nakikipagkaibigan sa mga makasalanan? And lastly, sa Matthew 15, verse 1 and 2, unclean eating practices. So kahit simpleng pagkain lang ng mga alagad ni Jesus, paglabag na daw sa kautusan ng Diyos. So grabe sila, no? Grabe sila makapangpuna. Talagang nakabantay sila sa mga ginagawa ni Jesus ng panahon na yon. And mababasa natin, mamaya sa mga susunod na verses natin, kung ano talaga ang pakay nila sa pagpunta nila kay Jesus. Pero mapapansin natin sa verse 17 na may plano ang Diyos. At iyon ang ipakita ang kapangyarihan niya sa mga Pharisees at teachers of law sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon, tanong po para sa atin. Dumating na po ba sa point ng buhay natin na hindi na natin alam ang tunay na dahilan natin kung bakit tayo lumalapit sa Diyos? Bakit pa ba tayo ma-attend ng simbahan tuwing linggo? Sa mga DGs, Bible study at iba pang mga gawain para sa Diyos? Desire ba talaga ng mga puso natin na lalo pang makilala at mapalapit sa Diyos? O katulad tayo ng mga Pharisees at teacher of law noon na pumunta lang kay Jesus na pumupunta lang kay Jesus ng may maling motibo at dahilan. Tulad nila na mapagmataas at iniisip na ligtas na sila dahil sa sarili nilang kakayahan. Tulad ba nila tayo na nandito lang sa church para mang-criticize at mang-condemn ng mga kapatid natin nang hindi natin namamalayan? Sana po hindi. Dahil kung tayo ay lumalapit sa Diyos, hindi dahil sa gusto natin siyang makilala, lumalapit tayo sa Kanya ng may maruming puso o maling motibo, kahit po magpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, ay hindi rin natin siya makikilala. Meron po akong ka-work ngayon sa Accenture. Nakapag-usap kami last nung nag-team building kami dito somewhere sa Bulacan. So, nakwento niya sa akin na dati daw siyang Christian. Pero nakakalungkot dahil hindi na daw siya nagsisimba ngayon dahil sa mga nararanasan niyang pangusga mismo sa loob ng church. Biruin niyo po, active ito sa church nila and may mga ministry din. Pero dahil sa nangyari sa kanya is ayaw niya na magsimba. Sana po ay hindi ito nangyayari sa church natin. Sana po ay maingat tayo palagi sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Especially pag nandito tayo sa loob ng church. Ngayon, tignan naman po natin ang sinasabi sa verse na kay Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng may sakit. Alam po ba natin na si Jesus ay 100% God at the same time 100% human nung nabuhay siya dito sa daigdig? Aware naman po ang lahat, no? Sana po clear ito sa lahat. Siya po ay 100% human dahil isinantabi niya ang pagiging Diyos niya at ipinakita sa atin ang halimbawa ng buhay na tanging sa Diyos lamang dumidepende. Naalala niyo po yung mga illustration ko kanina. So, pinakita ko doon kanina sa overview natin kung paano nabuhay si Jesus. Nakatulad natin, pinanganak din siya, nabaptize din siya, tinukso din siya. At mababasa natin sa Luke 5, verse 16, that the power of the Lord was present to heal them after Jesus withdrew into the wilderness and prayed. So, ganun na lamang po kahalaga kay Jesus ang magkaroon ng quiet time at manalangin sa Diyos Ama upang maging handa siya sa mga kalooban nito. Minodel ni Jesus sa atin bilang 100% human na tulad natin kailangan din nating umasa at dumepende sa Diyos. Kaya ang tanong kung bakit may kakayahan magpagaling si Jesus ng may sakit ay dahil ito sa kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Kung iisipin po natin ng mabuti,
dapat na-realize na ito ng mga Pharisees at teacher of law, na iba si Jesus sa ibang mga prophets o ordinaryong mga teachers. Jesus can heal leprosy and make people clean as being empowered by God. At silang mga leaders ng bayan sana ang dapat mag-lead sa mga tao to believe and follow Jesus. Pero kabaliktaran po ang ginagawa nila. Dahil nakita nila itong banta na baka hindi na nila makontrol ang mga tao. At si Jesus na ang mas paniwalaan kaysa sa kanila. Tayo po bilang mananampalataya, tinuturing na rin na anak ng Diyos. Nililid po ba natin ang ibang tao para makilala at mapalapit kay Jesus? O tayo mismo ang nagiging dahilan kaya sila napapalayo? Naniniwala po ba tayo na meron tayong kapangyarihan na nagmumula sa Diyos? Malinaw po na sinasabi sa Acts 1:8 na subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So meron po tayong kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, katulad ni Jesus. Ngayon, tanong po para sa atin, ano po ba ang pagkakakilala natin kay Jesus? Tunay ba natin siyang kilala na? Nananalig at umaasa po ba tayo na tulad niya ay may kapangyarihan din tayong magawa ang kalooban ng Diyos dahil siya ang pinagmumula nito? Tulad ni Jesus, ano ang kaya nating gawin upang ang iba ay mapalapit sa Diyos? Kanino tayo dapat magtiwala at dumepende? Kay Jesus po. Sabi po sa John 15 verse 5, si Jesus po ang nagsasalita. So sabi niya dyan, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. We can do nothing kung tayo ay hiwalay kay Jesus. At isa po sa nakakalungkot na katotohanan ay dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya, hindi natin nararanasan ang kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Kaya napakahalaga po na meron tayong pananampalataya kay Jesus. Dahil ang dahilan ng kakayahan ni Jesus na magpatawad at magpagaling ay dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Na sinasabi sa ating pangalawang punto. Sabi po dyan, sinasabi po sa verse 18 to 20, isang lalaki ang dumating. Ilang lalaki ang dumating, buhat-buhat ang isang paralyzed na lalaki na nasa higaan. Tinry nilang ipasok siya sa loob ng bahay at dalhin sa harap ni Jesus. Pero sa dami ng tao, hindi nila ito magawa. Kaya umakyat sila sa bubong, binutas ito, at saka binaba ang lalaki sa gitna ng mga tao, sa harap ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang pananalig nila, sinabi niya sa lalaki, kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo. So nabanggit ko po kanina na sikat si Jesus sa mga tao. At dahil dito ay maraming gustong pumunta sa kanya, makalapit sa kanya at makinig ng tinuturo niya. At isa dito ang grupo ng mga kalalakihan na may buhat-buhat na isang paralyzed man. Batid natin na ang pakay nila ay gumaling ang kaibigan nilang may sakit dahil sa nababalitaan nga nila na nagpapagaling si Jesus. Nabasa natin sa verse 19 na nag-effort talaga ang mga lalaking ito para gumaling ang kanilang kaibigan. Hindi natin sigurado kung gaano kalaki ang bahay na tinutukoy doon, kung nasaan si Jesus. Pero ganito po ang itsura ng mga bahay sa time ni Jesus. So, may hagdan po talaga siya sa gilid para makaakyat ka sa bubong. So, hindi nila mailapit ang kaibigan nila kay Jesus sa kadahilan ng napakaraming tao. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa
nagagaling ang kanilang kaibigan. At nakaisip sila ng paraan. At ginawa nila yung umakyat sila sa bubong. Biruin niyo po yun, no? Binutas nila yung bubong ng bahay. Hindi naman nila bahay yun binutas nila. Hindi sila nahiya sa may-ari. Ganun po sila kaseryoso, ganun po sila ka-determinado, and ganun po yung ganun po sila may pananampalataya kay Jesus na mapapagaling ang kaibigan nila. E nasaksihan po mismo ito ni Jesus. Kaso nga lang, sa hindi inaasang pangyayari, ang naging tugon ni Jesus sa paralyzed man ay, kaibigan, pinatawad na ang kasalanan mo. Bakit kaya ito naging response ni Jesus? Given na pagpapagaling ang nais nilang makamit para sa kaibigan nila sa mga oras na yon. Mahalagang maunawaan po natin na ang pangunahing dahilan kung bakit naparito si Jesus sa daigdig ay to preach the good news of the kingdom of God. Na mababasa natin sa Luke chapter 4 verse 43. Si Jesus po ang nagsasalita. Sabi po diyan, subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. The good news ultimately is salvation, forgiveness of sin, and reconciliation with God. Na napatunayan noong namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay. At ito po ang higit na kailangan ng mga tao mula kay Jesus, ang pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Kung kayo po ang kaibigan ng paralyzed man na iyon, na nag-effort dahil gusto nyong gumaling ang kaibigan nyo, tapos ganun yung sasabihin ni Jesus, ano po kayang mararamdaman nyo? Malilito, no po? Parang siguro madidismaya tayo. Bakit yun yung sinabi niya? Gusto kong gumaling yung kaibigan ko. Ulitin ko po, marami at iba't ibang tao ang nandoon para makita at makinig sa tinuturo ni Jesus. Nandoon yung mga Pharisees, mga teachers ng law, syempre mga mamamayan na nandoon na nakachichismis na rin. At karamihan sa kanila ay gusto lamang masaksihan mismo ang himalang ginagawa ni Jesus. Dahil yun yung nababalitaan nila. Kaya ganon ang naging tugon ni Jesus sa paralyzed man dahil nais ni Jesus na ipaalam sa mga taong nandun ang tunay na pakay niya, kaya siya naparito sa daigdig. Nais niyang malaman ng mga tao na hindi sakit o kahirapan ang tunay na gumagapo sa mga tao, kundi ang kasalanang patuloy na umaalipin sa kanila. Ngayon, sa tingin niyo po, para sa taong paralyzed man lang po ba ang sinabi na iyon ni Jesus? Mababasa natin sa verse 20 at iba pang mga verse sa Luke na nakikita ni Jesus yung faith ng mga tao. Kaya nagagawa niya ang magpagaling ng mga may sakit at magpatawad ng mga kasalanan. So may mga example po ulit ako dito. Sabi po sa Luke chapter 7 verse 9, kwento ito ng isang kapitang Romano na may aliping nasa bingit ng kamatayan dahil sa sakit. So kahit na malayo si Jesus, pero dahil sa pananampalataya ng kapitang Romano, na kaya niya itong pagalingin kahit sa pamamagitan lang ng salita, ay namangha si Jesus at pinagaling ang alipin na ito. Sa Luke chapter 7 verse 50 naman po, ito naman ay kwento ng isang makasalanang babae na nung makita si Jesus ay hindi nahiyang paglingkuran ito sa pamamagitan ng paglinis nito sa paa ni Jesus gamit ang sariling luha. Pinangpunas niya dito gamit ang sarili niyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. So sinabi sa kanya ni Jesus, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Sa Luke chapter 8 verse 48 naman po, dito naman po ay kwento ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. So pumunta na siya sa iba't ibang mga doktor para magpagamot pero walang makalunas ng kanyang sakit.
nabalitaan niya yung tungkol kay Jesus. Gumagawa nga ng himala si Jesus. At dahil sa pananampalataya niya, nagagaling siya kahit sa sandaling mahawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus, ay nangyari ito. Ngayon, para po sa atin, sa paanong paraan natin na ipapakita ang pananampalataya natin sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa James chapter 2, verse 14 to 17. Sige nga po, pakibasa po, sorry. Mga kapatid, 1, 2, 3. Ganun din po sa buhay natin. Sa spiritual aspect ng life natin, nananalangin tayo na sana makilala pa natin si Jesus sa buhay natin. Lumago pa tayo sa pananampalataya na meron tayo. Pero hindi naman tayo makitaan ng matyagang pagka-quiet time at pananalangin kay God. Dahil sa kapabayaan natin, nagpupuyat tayo, o hindi natin minamanage yung time natin. Dahilan, kaya minsan late tayo or absent tayo sa panambahan. Sa mga Bible study, discipleship group, at iba pang mga gawain para kay God. Sa mga estudyante dyan, ayun, nananalangin kayo syempre na tumaas yung grades nyo, makapasa kayo sa exam. Pero anong ginagawa natin? GML lang tayo, TikTok lang, natatawa sila. Nag-FB lang. So sa ministry, we pray na, Lord, sana matuto ako ng gitara, mag-drums, mag-piano. Pero hindi naman tayo matyagang nagpa-practice kahit mag-isa lang tayo. So suriin po natin ng mabuti ang ating mga sarili. Ngayon po, balik po tayo sa verse na pinag-aaralan natin. Nabasa natin kanina sa verse 17, sa unang punto natin, ang kaibahan ng Pharisees at teacher of law sa grupo ng mga lalaking may buhat-buhat na paralyzed man. Ang mga Pharisees at teacher of law po ay parang mga VIP na nakaupo at comfortable habang nakikinig sa tinuturo ni Jesus. Sa kabilang banda, hirap na hirap ang mga grupo ng mga lalaki habang buhat nila ang kaibigan nilang paralyzed para makalapit kay Jesus. Sa tingin niyo po, sino ang nakitaan ni Jesus ng may tunay na pananampalataya? Sino ang nakakilala sa tunay na identity ni Jesus? Mahalaga pong malinis ang ating mga puso at mabuti ang ating mga motibo sa paglapit natin sa Diyos. Huwag natin tularan ang mga Pharisees at teacher of law na hindi nakilala ang tunay na identity ni Jesus dahil sa pride nila at pag-rely nila sa sarili nilang kakayahan. Sa halip ay tularan natin ang grupo ng mga lalaki na nag-effort at nagpakita ng pananampalataya. At dahil dito, mas higit pa sa inaasahan nila ang nakamit nila. Nang dahil sa kanilang pananampalataya, nabago ang buhay ng kanilang kaibigan. Tayo po ba? Nakakapagpabago po ba ng buhay ng iba ang ating pananampalataya? Dahil ba sa ating pananampalataya ay nakakakilala ang ating mga kaibigan sa Diyos? Madaling sabihin na meron tayong pananampalataya. Ako, sabihin ko, may pananampalataya ako. Pero ang tanong po, para sa bawat isa sa atin, paano natin ito pinapakita sa Diyos na tayo ay may pananampalataya sa Kanya? Saan po tayo nakatuon kapag kumikilos ang Diyos sa buhay natin? Sa mga himala lang po ba? O sa mensaheng gusto niyang iparating sa atin? Sa anong paraan nakikita ng ibang tao na tayo ay may pananampalataya sa Diyos? Sinasabi po sa Hebrews chapter 11,
Verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa bagay na hindi nakikita. At ito po mismo ang naranasan ng paralyzed man. Nung sinabi sa kanya ni Jesus na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Tanging Diyos lamang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. At may kakayahan si Jesus na gawin ito dahil sinasabi sa pangatlong punto natin, dahil meron siyang authority na nagmumula sa Diyos. Sabi po dyan, nag-isip ang mga teachers ng law at mga Pharisees, sino ba ang taong ito na nagsasalita ng mga pang-iinsulto sa Diyos? Di ba Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan? Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit ganyan kayo mag-isip? Ano bang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo o tumayo ka at lumakad? Papatunayan ko sa inyong may kapangyarihan ng Son of Man na magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa taong paralyzed, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at umuwi ka na. Tumayo agad ang lalaki sa harap nilang lahat, kinuha ang higaan niya at umuwing pinupuri ang Diyos. Ito po ang first time na encounter ni Jesus sa mga Pharisees. Kung babasahin niyo po ang Gospel of Luke. Sa kabilang banda naman po, ito ang pangalawang pagkakataon na ipinakita ni Jesus ang authority niya bilang anak ng Diyos. Dahil ang nauna po is mababasa natin sa Luke chapter 4, verse 16 to 30. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong susulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. So itutuloy po natin yung mga verses is mababasa po natin doon na nireject ng mga tao si Jesus. Sa verses po na pinag-aaralan natin ngayon, hindi lang pag-reject ang ginawa ng mga Pharisees at teacher ng law. Pinaratangan pa nila si Jesus na iniinsulto nito ang Diyos. Ito ang tunay na intensyon nila, kaya sila nakikinig kay Jesus. Laman ng kanilang mga puso at isipan, at batid ito ng Panginoong Jesus. Kaya kinumpronta sila ni Jesus tungkol dito. Madaling isipin na noong mga panahon na yon, si Jesus is isang propeta lamang dahil sa mga miracle na ginagawa niya. Papalayas ng demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Ngunit mas higit sa propeta ang Panginoong Hesus na kayang magpatawad ng mga kasalanan. Galing na mismo sa mga Pharisees at teacher of law na Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan. Pero dahil sarado ang kanilang mga puso at isip, hindi nila ito matanggap sa kanila. Dahil kung magiging tapat lang sila, ay marirealize nila na ang authority ni Jesus na magpatawad ng mga kasalanan ay galing sa Diyos Ama. Ganun na lamang ang naging reaksyon ng mga Pharisees at teacher of law dahil bago ito at kakaiba para sa kanila. Mababasa natin sa verse 23 na tinanong sila ni Jesus kung ano nga ba ang mas madaling sabihin, pinatawad na ang kasalanan mo o tumayo ka at lumakad. Nanggagaling po kasi sila sa sistema noong panahon nila na sa pamamagitan ng temple system lamang maaaring mapatawad ang mga kasalanan at gumaling sa kapansanan ang isang tao. Sa paraang pagkonsulta sa mga priest and sacrificial offerings na galing pa sa Old Testament teaching.
Mabasa din natin sa John chapter 9 verse 1 and 2 na dala-dala din ito ng mga disciple ni Jesus. Na in Jewish social and traditional culture, ang mga kapansanan daw, ang mga may kapansanan daw, kasama ang pagiging paralyzed ay bunga ng kasalanan, either ng tao mismo o ng kanyang mga magulang. The sick person recovers from his illness only when the heavenly court forgives him for all his sins. So babasahin po natin. Sabi po dyan, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag. Nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi o teacher, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o kanyang mga magulang? Kaya po, kung mapapagaling ang paralyzed man ni Jesus, mapapatunayan sa tradisyon nilang ito na napatawad na rin ang kasalanan ng paralyzed man. It will serve as a powerful message para sa lahat, especially sa mga Pharisees and teacher of law, na si Jesus ang Son of Man, na parehas may kapangyarihang magpagaling at magpatawad ng mga kasalanan. Ngayon po, mahalagang maalaman natin kung ano nga bang ibig sabihin ng Son of Man. Ang salitang Son of Man po ay 19 times na binanggit sa New Testament. And madalas na tawag ng mga tao kay Jesus is Christ or Messiah. But surprisingly, Jesus almost never used that word to describe himself. Instead, he called himself the Son of Man. Saan nga ba nanggagaling? Saan nga ba nanggaling ang salitang ito? Mababasa natin na nabanggit ito sa Old Testament book of Daniel. Sabi po sa Daniel chapter 7, verse 13 to 14. Panaginip po ito ni Daniel. Sabi po diyan, as my vision continued, that night I saw someone like a son of man coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient One and was led into his presence. He was given authority, honor, and sovereignty over all the nation of the world, so that people of every race and nation and language would obey him. His rule is eternal, it will never end. His kingdom will never be destroyed. So pinapakita po dito sa mga verses na ito ang ministry na gagawin ng Son of Man kapag dumating siya sa daigdig. At ito po ang tunay na identity ni Jesus. Mababasa natin sa mga ilang verses sa New Testament Bible ang mga specific na kakayahan at kapangyarihan ng Son of Man. So kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan, katulad ng sa verse 24 na pinag-aaralan natin ngayon. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 6a, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Siya din ang magja-judge sa atin, sa mga tao. Sabi sa Matthew 16 verse 27, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what they have done. Siya din po ang magro-rule kasama ng Diyos. Sabi po sa Matthew 26 verse 64, you have said so. Jesus replied, but I say to all of you, from now on, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. And ultimately, to conquer death, siya ang tatanggap ng kaparusahang kamatayan para sa ikaliligtas ng lahat ng taong naniniwala sa Kanya. Sabi po sa Mark chapter 8 verse 31, He then began to preach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priest and the teachers of law, and that He must be killed and after 3 days rise again. Patunay ito na bukod sa 100% human si Jesus, nung nabuhay dito sa mundo, ay 100% God din
siya. Tinuturo sa atin ng mga talata na tanging sa Diyos at sa pamamagitan lamang ni Jesus natin makakamtan ang tunay na kapatawaran ng ating mga kasalanan. May mga pagkakataon sa buhay natin na gumagawa tayo ng sarili nating mga paraan para maligtas. Tulad ng mga Pharisees at teacher of law noon na naniniwalang ligtas nila dahil sa pagsunod nila sa kautusan at mga mabubuti nilang gawa. Mali rin pong isipin na naligtas tayo dahil lang sa membro tayo ng isang simbahan o membro tayo ng Lord of Life. Hindi rin po dahil sa marami o meron tayong ministry na kinabibilangan ay ligtas na tayo. Maging matalino po tayo at suriing mabuti ang ating mga pinapaniwalaan. Sinasabi po sa Mateo, chapter 7, verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng pag-uuko, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ngayon, ang tanong po para sa atin, paano natin na ipadadrama sa Diyos na siya ang may authority sa buhay natin? Bilang mananampalataya, paano natin ipinapamuhay ang authority na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Take note po, Jesus is the first human to overcome sin. At dahil dito, He is sitting at the right hand of the mighty God, ruling the world. At tayong mga mananampalataya po ay tinatawag din ng Diyos to also rule the world. Hindi para maging mayabang at abusuin ang kapangyarihang iyon, kundi katulad ni Jesus na nag-rule in the power of justice, humility, and self-giving love. Dito po ako magtatapos. Since we imitate the life of Jesus, we can also expect to be treated as Jesus was. Sinasabi po sa John 15, verse 18 to 19, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit kung hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo, ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Hindi po madali ang buhay natin bilang mananampalataya. Maraming pagsubok and marami ding pagkakataon na kailangan nating labanan ng tukso at kasamaan dito sa mundo. May mga taong lalapit sa atin para questionin yung mga identity natin bilang tagasunod ni Jesus. Pero ang sabi po sa John 16 verse 33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Natutunan natin na sa naging buhay ni Jesus kung paano siya tunay na nag-rely sa Diyos Ama. At batid natin kung paano siya kinasayahan at itinaas ng Diyos dahil sa tapat niyang pagsunod sa Kanya. So as Jesus needs to rely on God, we also must rely on Jesus. Purihin ng Diyos at magandang umaga po sa ating lahat.
Maraming salamat, Diego. Klaro po na si Jesus Christ ang Son of Man at sa kanya ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan ay nanggagaling sa kanyang Ama na si Jesus, na si God, ang Panginoon. So ano yung tugon natin dapat dito sa ngayong alam na natin, ngayong mas klaro sa atin kung anong klaseng Jesus ang ating Jesus. Tingnan natin ang tugon ni John the Baptist sa John 3:30-31. Ang sabi niya, He must become greater, I must become less. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. Tunay ng ating Panginoon ay above all. At ganun din si Jesus Christ. Tumayo po tayong lahat, awitan natin siya. Your
Sinabi sa nabasa na text kanina sa paglalahad ni Rico na ang misyon ni Jesus sa pagkatapang tao ay upang magbigay ng daan para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At sa atin ay nagkaroon tayo ng paraan upang makamit ang kapatawaran sa ating pamumuhay na makasalanan. At yan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay. Siya ay nagkatawang tao, binigay niya ang kanyang buhay sa krus, ngunit muli siyang nabuhay. Ang nais ni Jesus ay huwag natin kalilimutan na ang kanyang pagbibigay ng kanyang katawan ang siyang kadahilanan kung bakit tayo may kapatawaran sa ating dating pamumuhay na makasalanan. Ang communion ay isang bagay na ipinag-uutos ng Panginoong Yesus na gawin natin bilang pag-alala sa kanyang ginawa para sa atin. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, bahagi ka dito sa pag-alala sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Inaaliyahan kayo na sumama dito sa community. Tulad po ng nakagawian natin ay tayo po ay bumuo ng dalawang pila. Kunin po ninyo itong mga elemento na ginagamit po natin sa communion. Kunin ninyo at muli kayong bumalik sa inyong upuan. At sama-sama po tayo, sabay-sabay po natin na gagawin ito. Tara po. Kasi po kayong pumila at kunin ang mga elemento. Nang gabi si Jesus ay ipinagkanulo, kumuha siya ng tinapay, nagbigay ng pasasalamat sa Diyos Ama. At pagkatapos na magbigay ng pasasalamat ay pinaghati-hati ang tinapay at ito ay kanyang ibinigay sa kanyang mga disipulo. At sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ito ang aking katawan na para
sa inyo. Kainin natin at sa ating pagkain, alalahanin natin ang pagbibigay ng Diyos ni Jesus ng kanyang katawan para sa atin. Kain natin. Noong gabi na pinagkanulo ang Panginoon, meron isang kwarto na pinareserve ang Panginoon. Sabi niya kasi sa kanyang mga disipulo, pumunta kayo doon. Alam na nung may-ari, ihanda niyo ang lugar. At nung nandun na sila, at nakaupo na sila sa paligid, ay may kanya-kanya na silang baso at may pinasa na lalagyan ng wine at ito'y kanilang pinaghati-hatian. At pagkatapos na sila ay kumain ng tinapay na ibinigay ng Panginoong Jesus sa kanila, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila ay kinuha ni Jesus yung kanyang kopa. At ang sabi niya ay, "This is the cup of the new covenant in my blood." Ang ibig sabihin, ang pamumuhay ng mga Hudyo sa panahon na yon, ang pamumuhay ng kanyang mga disipulo sa panahon na yon, ay naaayon sa kanilang pagsunod sa batas. Pero yon ay nabago from obedience to the law to the grace of God through the blood of Christ. Kaya ang sabi niya ay, ito ang bagong kasunduan sa aking dugo. Kung kaya sa ating pag-inom ng juice na sumasagisag sa dugo ng Panginoon na pinahintulutan niyang mabubo sa pako ng krus, alalahanin natin, buhay niya ang ibinigay niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi po mga kapatid, inumin po natin. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang isinulat sa unang Korinto na tuwing gagawin natin ang communion ay ipinoproklama natin ang pagkamatay ng Panginoong Kristo, pero may pag-alala na siya ay muling babalik. May tagumpay dahil siya ay muling nabuhay at siya ay muling babalik. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong ginawa sa amin. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namuhay 100% na tao. Ibinigay ang buhay bilang halimbawa sa amin na kung kami ay dikit sa iyo, sa Diyos Ama, makakapamuhay kami katulad mo na walang bahid ng kasalanan. Salamat sa halimbawa mo, Panginoong Jesus. Salamat sa pagbibigay mo ng iyong buhay para sa amin upang kami ay magkaroon ng kapatawaran. Salamat sa biyaya mo. At salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagbibigay ng banal na Espiritu sa amin na siyang tumutulong sa amin sa araw-araw, sa aming pamumuhay. Salamat. Pahintulutan mo, Panginoon, na kung gaano ka katapat sa amin, kami rin ay maging tapat sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen. Maaari po ay bumuha kung mag-collect ang ulit. Ano po? Ano ba natin?
bilang parte po ng ating pagsamba ay inanda natin ang ating mga ibago para ilagay sa ating Panginoon. Tawagin ko po si Jess sa kasiliwan para po sa offering. At dahil first Sunday of the month din po ay ipapaikot po natin ang ating social concern offering box para sa mga kapatid natin na nangangailangan. Tumayo tayong lahat at awitin po natin ang mga songs. Mari po tayo maupo. May ilan po tayong mga announcements para sa umaga ito. Okay pa ito. Ayan po. So every first Sunday of the month po ay nagkakaroon po ng training for using evangelism tools sa Batasan Sunday Pamor ng 1 p.m. po. So ito ay nagtuturo sa mga youth na kung paano i-share ang salita ng ating Panginoon gamit ng one verse or colored bracelets at iba't iba pang mga materials. So pagkatapos po ng service natin ngayon ay pwede po tayong sumama, papunta po sa Batasan, kausapin lang po natin si Kuya Rico kung tayo ay interesado na matulog dito. So open po ito sa lahat ng youth kung kayo ay gustong ma-equip sa kung paano mag-share ng salita ng Panginoon. This coming Wednesday po, March 6, ay meron tayong prayer meeting at 7 o'clock dito po sa Doña Carmen. At ang ating facilitators po ay si Kuya Dom, pati rin po si Ate Sita para po sa gabi iyon. Imbitado po ang lahat na sumama dito. Next week po, Sunday, patuloy po ang ating baptismal class from 8:30 to 9:30 a.m. At lesson 2 na po tayo, ang lokal na iglesia, at ang ating facilitator po noon ay si Kuya Lem Castro. Pagkatapos po noon, 9:30 po ang ating panambahan at ang ating worship leader ay si Aki. At ang ating preacher po ay si Ever Villaber, 1 Peter 1:13 to 21, Why We Live Holy Lives. Sa susunod naman pong linggo, next week, ay magkakaroon po ulit ng Community of Disciple Makers from 1 to 3 p.m. dito po sa Doña Carmen. Meron po tayong lunch noon. At open po ito sa lahat ng discipleship group leaders. Ang topic na po natin para sa araw na yun ay who can lead a small group. So sana po ay makadalo ang lahat ng mga small group leaders. At patuloy po rin natin ina-announce na magkakaroon tayo ng Family Day Retreat sa April 27 and 28 sa CCP Tagaytay. At nag-iipon po tayo ng 950 para sa mga 5 to 7 years old at 19 naman para sa mga 8 years old pataas. Patuloy po ang ating pag-iipon para dito. Pero natutuwa rin po kami na i-announce na nagkaroon po tayo ng garage sale nung Friday and Saturday po at nakalikom po tayo ng mahigit 21,000 po. So praise God po para sa gawain na ito at sana po ay mas makapag-ipon pa tayo para lahat talaga tayo ay makasama sa ating family. May ilan pong may birthdays? Ayan, bukas po birthday ni Kuya Dong. Sa March 8 naman ay birthday ni Sheena.
Sige, awitan po natin sila. Happy birthday po, Kuya Doc and Sheila. Ayan po, meron po ba tayong first timers? Ito pong tatlong to. Hindi po nila first time dito, pero natutuwa po tayong makasama ang disciples ni Rico, si Ben, si Patrick, at saka si Sam. Meron pa po ba? Sige po, mamaya po ay magkamayan po tayong lahat. Sige po, mamaya po ay magkamayan po tayong lahat, pero ngayon po ay tumayo po tayo para sa ating benediction. Una, alam po namin na malaki ang halaga na kailangan para doon sa retreat. Pero nais po namin na sana ay makadalo ang lahat. Yun po yung dahilan kung bakit laging nagpapaalala na makapag-ipon. No? At gumagawa din po tayo ng paraan para makapag-ipon ng pera. Encourage ko po ang lahat na patuloy po kayong mag-ipon, no, para po makasama tayo, no, dito sa CCP. Maraming salamat sa salita ng Diyos na nagpaalala sa atin na si Jesus ang ating modelo sa buhay natin, no, dito sa mundo. Si Jesus ay namuhay na walang bahid ng kasalanan. Kung kaya ang challenge sa atin, no, ang sabi ay, be holy because I am holy. Si Jesus mismo na 100% na tao, nagawa niya yun. At sa tulong ng Diyos, ang challenge sa atin ay gayahin natin, no, si Kristo. Mula sa salita ng Diyos ay maging encouragement ito sa atin. May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagpuli. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, patuloy natin ialay ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Mawit po tayo.